So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At pag-usapan natin yung market. Sa ngayon, KGX, no? So, naka-open ako ng trade, but hindi ito financial advice mga kapatid. No? Sa ating future. No? Nag-short ako for BTC. So far, 11%. Pero kung titingnan natin yung dalawa ko, ETH, ganun din. Nag-short din tayo sa ETH. Pero so far, negative 1. And Solana, negative, positive. Positive pa lang. Pero, ano pa lang to? Kaka-open pa lang natin. So, BTC, so far, ito pa lang yung trade natin. So, sana, maging maganda. So, nakikita ko kasi dito, balik tayo sa spot. Kasi sa spot ko, bakit ba sa spot ko nilagay? So far to, ito yung ating position. So, we'll see kung kaya niyang kunin kahit na the first entry na TP, I think, tong area na to. Si 157. No? Tapos, next siguro. $153. 1.5. Tapos next. Ito, suntok sa buwan na to. For me, Pero, tingnan natin kung ano mangyayari. Possible. Siyempre, ang ganda ng news, no? Michael Saylor, bumili sila. So, kahapon. Kahapon ba yan ngayon? So, ngayon ba yan? Kasi, hindi naman nag-104 si BTC ngayon, di ba? Tama ba? Hindi naman nag-104 si BTC. So, siguro kagabi, no? Baka kagabi yun. Kasi hindi naman nag-104 si BTC, oh. Diba? Pero naka-date sa kanila yan. So, kung titingnan natin, sa day natin tingnan, ito, dito, nag-104 nung June 15. Ayan. June 16 ngayon. So, dyan bumili si Michael Saylor. Kaya siguro, unti-unti, kung mapapansin nyo kanina, di ba? Unti-unti yung galaw nung market, mga kapatid, di ba? Unti-unting tumataas. Pero ngayon, kung mapapansin natin, medyo bumaba na sila ng bahagya. Nagkakaroon ng recovery, mga kapatid, no? So, ang dami kasing possible na pwedeng mangyari. Kasi, para sa akin kasi, yun nangyayari ngayon sa market, hindi to financial advice, mga kapatid. Yung nangyayari ngayon sa market is, yes, may graph tayo, pero syempre, news din, no? Pwede tayong mag-check sa news. Ako, talaga, so far, sa news ako tumitingin, di ba? So, kung titingnan nyo, sobrang daming bullish, no? Kung titingnan nyo, pati mga influencer na kunyari, for example, Crypto Rover. Ayan. Ito si Mr. Crypto. Kung titingnan mo to, ito talaga, ETH is going to 6,000. So talagang lahat sila, no, from etong mga to, lahat ng mga influencer na yan, mga kapatid, no. Kahit nung 4,000 pa yung Ethereum, no, yung nakaraan, sinasabi na nila yan. No, tas bumagsak, sasabihin ulit nila. So bumagsak, sasabihin ulit nila. So ayan, no, lahat sila very bullish talaga, no. So wala tayong magagawa kung sa kanila kayo naniniwala, di ba? Pero ako, payo ko sa inyo, aralin nyo rin kahit paano para at least, di ba, hindi tayo parang sumusunod lang sa kanila, di ba? So tulad ng sinabi ko sa inyo, no, ako tinitingnan ko kasi para sa akin, kung ako naman yung, kunyari ako bago, para sa akin bago, hindi ako mag-i-invest today kasi masyadong mataas na to, no? So malaki na yung nilipad nito para sa akin. Halos nasa 50% na ng Bitcoin or 100% na. Halos, no? 100% na ang nilipad nito. No, ako ihintayin ko, sige, kung lumipad, ihintayin ko lang siya. No, hanggang saan. And then, doon ako mag-decide. Okay, so anong percent, kailan ako bibili? Kapag ba nag-dump na ng 60%, pag ba nag-dump na ng 50%, pag ba nag-dump na ng 40%. Parang ganun siya, no? Kasi marami nagsasabi na ayaw nilang maniwala sa bear market ngayon. Kasi nga, syempre, una naniniwala talaga sila kay President Donald Trump, no? Talagang aasa tayo kay President Donald Trump, no? Kasi para sa akin kasi, para magkaroon pa ng isang lipad,
siguro talagang pagpatuloy ni Michael Saylor yung pagbili niya. Tapos sabay, ano pa, yung cut rate, no? So, kailan ba ang cut rate? Sa June 19, di ba? So, naghahantay sila ngayon kung ano ba yung mangyayari, di ba? So, talagang sana itong FOMC na lalabas sa June 19 or Fed News, no? Maganda yung rate, no? Sana nga mag-cut, no? Pag nag-cut ng rate, ako para sa akin, baka magkaroon pa ng isang cycle, mga kapatid. Kasi kung titingnan nyo naman sa 1 month time frame, no? Para sa akin, siguro baka hanggang 115 to 120. So, parang ganyan tayo. No, at after niyan, para sa akin, baka bumaba na. So, marami kasi nagsasabi na ang susundin ni BTC ngayon is yung 2017 na graph. So, tingnan natin kasi June naman na di ba? Malayo pa yung taon. Kumbaga, sabi nga natin, mahaba pa yung taon. So, pwede natin tingnan yan. Kasi tayo, as someday na mag-i-invest ulit sa cryptocurrency, so, mas maganda na yung minomonitor na lang natin. Ako para sa akin. Kasi, kung ikaw nasabi ko nga, ilang beses ko lang sinasabi, kung ikaw nandun dun, no, sa area na to, nakapag-buy, di sana ngayon, masaya ka na, di ba? Happy ka na. Kasi, kung titingnan mo ngayon, ano ba yung pinangahawakan mo ngayon? Yung paniniwala mo o yung pananampalataya mo na darating pa si bull market na isa pa, no? Yung phase 3 na bull market darating pa. Or yung paniniwala mo na magkakaroon pa talaga ng times 2 BTC and times 5 sa Ethereum. So, yun yung mga pinangahawakan natin, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, mahirap na yung ngayon kasi nga tulad ng sinabi natin, umaasa ka na lang ngayon, 'di ba? So, umaasa ka na lang ngayon. So, parang yun na yun kasi nga syempre, ngayon ka pumasok, 'di ba? So, yan yung sinasabi natin na talagang dapat inaral mo muna kung ano yung bear market, ano ba yung bull market. Yes, kung lumipad dyan, wala namang problema kahit tadta rin tayo ng basher. Wala namang problema di ba? At least tayo, safety na. Di ba? Safety na. Very ka na ngayon, nag-iipon ka na lang kung kailan magdadump yung market talaga and then kung kailan ka re-entry ulit. Di ba? So, and then dito sa Watchers Guru, titingnan natin. Solana, no? So, nag-file ng ETF. So, syempre, hindi porkit nag-file ng ETF is ma-approve, no? Medyo matagal yan. Parang Bitcoin, di ba? Tagal din yan. So, bago na-approve. Ethereum, matagal din yan. Bago na-approve. So, ngayon, XRP, so nag-a-apply din. Pero ako, hinahawakan ko to. Israel threatens to strike Iranian oil and gas. So, kahapon na news to, no? And then, kung makikita nyo, yung news ngayon is medyo parang bumibigat yung news ngayon, no? For the, war. No, kaya tingnan din natin. Michael Saylor talaga is very bullish pagdating sa Bitcoin. Talagang wala kang masabi diyan talagang yung number 1 na bullish, mga kapatid. 'Di ba? And then kung titingnan natin, fear index after wala talagang greed, no? Greed yung mga tao bumili. And then ito. Ito na, kahit paano meron na nag-file sila sa ETF. 'Di ba? Pero ano lang 'yun para sa kaya tingnan niyo yung mga comment natin sa YT. Yung iba, syempre, nakakaintindi, 'di ba? Kasi alam na nila kasi panigurado, yung 10% sa atin, sa viewers natin is marurunong naman na talaga 'yan, 'di ba? So, yung iba, yung I think 80 or 90% ng viewers natin, malalaki, matatagal pa talaga. Kasi kung titingnan mo, ikaw ba talaga bang pag-iinvestin mo yung mga tao ngayon, 'di ba, ng 106 or 112 na si BTC. Nung 112 na si BTC, mga kapatid, no? Ang dami rin nag-comment sa atin na magbabay pa sila, di ba? Pero tayo, sabi ko sa inyo, ako hindi na ako magbabay. So, mas maganda na lang is mo-monitor ko na lang kung ano yung nangyayari sa market, ano yung nangyayari sa news, di ba? Ano yung mangyayari sa Fed, di ba? So, yun yung mga imino-monitor natin ngayon. Kung masusunod ba talaga yung cycle ngayon, di ba? Kung titingnan natin, we have double top na double top siguro, pwede pang isa, no? Tapos double top na ganyan, baka bumagsak pa. Pero tulad ng sinabi natin, hinahantay kasi nila yung berry pump, no? Kasi kung titingnan natin, from 64 to, sabihin mo ng 69. So, sabihin mo ng 69, no? 69.8. From 64 to 69.8. Dito naman, from 111 to, hindi, 109 lang yun. 109 to 112.
no? So, ito pala, to 112. So, halos magkalapit sila, di ba? Sabi nga natin, hindi na uulit yung history, pero nagra-rhyme sila doon, di ba? So, for me, talaga ang pag-asa na lang talaga is siguro baka si Powell or si Trump. Na baka yan na lang yung pag-asa na lumipad pa talaga si Bitcoin na hinihintay natin yung 150 and 100 and 200, 'di ba? Ako wala akong ganoon, wala ako doon. Nandoon lang ako sa I think 115 or 120. So yan, ilang beses ko nang inuulit yan mga kapatid, no? So nandoon lang tayo. So either baka ito na yung start tong 112 or kukuha pa ng 115 or 120. So yun lang yung sa atin mga kapatid at saludo sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat at ano ba nangyari sa trade ko? So, check lang natin. Tapos, naka 30% ano naman tayo dyan. So, 9%, 4%, negative, 1% positive. So, Ethereum is umangat, no? So, from 2512 to to lumipad to hanggang 620. Diba? So, okay. Yun lang. KGX at saludo sa inyong lahat mga kapatid.